Hey, what's up? Sabayan mo kaya akong mag-dive. Take a big breath and hold. Let's go! So, konting padyak lang. Pagdating natin sa beyond 10 meters is pre-fall na lang tayo tapos hanap tayo ng magandang pwestuhan o dadapaan. Gaya ng mga mabuhangin area o yung mga tinatawag na sandy patch. Kasi dito sa taas pa lang ay tanaw na natin na walang mga sagabal gaya ng mga sea urchins or mga crown of thorns. Nako, delikado yan pag tinamaan. Kaya lagi nating isipin ang ating pwestuhan o dadapaan. Tapos medyo malakas yung current kaya dito tayo napadpad. Kung napapansin nyo yung shooting line ko, inaanod na talaga. Connected yan sa buoy. Kaya yung bungee ko parang hilang-hila na talaga. Tapos ulo lang yung ginagalaw natin. Observe the surroundings. Tapos baka mag-iba yung galaw ng mga bait fish. Yan oh, medyo malakas talaga yung current. Tapos may nakita akong dalawa dun sa unahan na si Tribali. Paglingon ko sa kanan, meron pa palang isang papalapit. Kaya dahan-dahan kong tinutok ang pana ko. Nang lumapit na ay, ayun. Kita mo, tagos dun sa kanyang gills. So good holding shot talaga siya. At saka medyo fatal. Hindi lang siya na stone. Kaya angat tayo pagkatapos nating tirahin. Hihilain ko na sana yung isda. Kaso lang, yung line ko pala sa kabila ay sumabit sa isang corals. Kaya hinayaan ko na lang yung isda at binitawan ko. Medyo nangangamba ako baka sumabit pa yun sa ilalim. Pero hayaan na lang natin yan. Kailangan natin ng safety first. Ayan. Yan yung time natin sa ilalim. 1 and 35 seconds. Pagkatapos kong magpahinga ay niretrieve ko muna yung line dito sa taas. About more than 5 to 7 minutes akong nagpapahinga para hindi tayo maubusan ng hangin or ma-blackout kasi napakadelikado talaga pag kulang tayo sa surface time or pahinga. Kaya nakita ko pa naman yung isda dun. Medyo hindi na masyadong gumagalaw. Napapagod na siguro. Kaya pag angat ko, another 10 minutes na naman na surface time or pahinga. Tapos, ito yung breath up natin. Hold your breath again. Tapos bababa tayo. At i-retrieve natin yung isda. Yung line ko dyan ay tinali ko na sa buoy para straight yung line. Medyo malakas kasi yung current. Kaya dahan-dahan tayong nag-free-fall at i-retrieve natin yung isda. Akala ko pinulupot niya yung shooting line ko. Hindi pala. Yung flapper lang pala natin ang sumabit sa bato. Kaya yan, nakuha agad natin. Yung isda, nakatirik na. Pinahirapan pa tayo. So, ito yung istorya natin dyan sa Brasi Tribali na yan. Buong kwento niyan. At medyo pinawisan din tayo. Buti na lang, na-retrieve pa natin at maganda yung tama. Ayan o. At 1 minute pa rin yung dive time natin sa pag-retrieve ah. Kaya binigyan agad natin yan ng fist bump. Ayan o. Isang good size na Brasi Trevally. Ang saya. Yun, fist bump. So, yan yung nangyari dyan sa huli nating Brasi Trevally. Medyo malakas talaga yung current. Kaya nagsilabasan ng mga pelagic. Yun no. At shout out po tayo sa ating spear gun maker from Aquagun Spear Gun. Napaka good at napakagandang quality ng spear gun yan. You can contact or DM directly Master Enrico Esperat from Aquagun Spear Gun. Ayan. May pangulam na tayo. At hanggang susunod, maraming salamat. To God be the glory and God bless us all. Dive safe palagi. Adios.